Okay, good evening guys. For my feather guide, PvE and PvP, Sacrifice Paladin. Silipin muna natin yung feather siya. Okay. Dito guys, always yung titingnan yung stats na kailangan natin na Sacrifice Paladin, which is HP. Number 1 yung HP, mga defense, damage reduction, okay, vitality. Okay, so kung makita natin dito, merong dalawang attack na nagbibigay siya ng def, ignore def, ito, ignore def, ignore mdef. Sa atin, kailangan natin yung ignore pdef, pero not so much. Pag ganyan lang kaliit, hindi naman siya ganun ka. PvE damage bonus. Okay, so pwede natin siyang ilagay sa PvE. Ito, PvP damage bonus kailangan natin. Okay. Check natin sa purple. In wala tayong masyadong kailangan dito sa attack. Okay, in my opinion, ito lang. Ito yung madalas magamit, PvE damage bonus. Pero pang kompleto lang talaga ng status yan. Okay, sa def tayo. Dito ko gusto mag-focus guys sa Sacrifice Paladin kasi nga, sinasabi ko sa inyo, Paladin is a tank class na may damage. Okay, may damage siya, given may damage. But syempre, tank class tayo. Never forget to play your role. Okay? Dito sa defensive status, ang nalalagay lang dito is ito nga purple tsaka gold. Okay, so ang malalagay lang natin dito is ang hahabulin ko dito personally, itong beat HP. Okay, beat HP, perfect siya for Sacrifice Paladin. Habang lumalaki yung damage, yung HP lumalaki yung damage. Okay, so both PvP and PvE siya. Okay, Virtue, silipin natin yung Mercy, okay naman, PDEF, HP, it's just that syempre mas maganda pa rin talaga yung beat. Kung gusto yung magpatas ng PDEF, ito yung ilagay natin sa Black Mercy. Hindi siya technically wrong. Okay? Ito, di ko siya advisable. Tumataas yung def nyo, pero syempre HP pa rin. Okay, HP pa rin. Ito, never yung gamitin mo ng Sylvian Toll. Kailangan nyo lang siyang i-breakdown pambili ng ibang feathers. Okay? So, ang ilalagay natin dyan, ito Terra, nakikita nyo HP. Okay? HP kaso PvE. So, may hit na kayo PvE. Ito PvP. Okay? PvP may HP. So, essential. Okay? Essential siya. Dito naman, pagdating sa PvP guys, walang mag-outscale ng light and dark. Okay? Walang mag-outscale niyan. Dahil sa PvP, damage bonus, damage reduction. Ito hindi natin kailangan yan, pero ito reduction. Okay, ito yung titignan nyo. Okay, pero since bottleneck tong light and dark guys, bottleneck yan. Bottleneck meaning medyo mahirap i-farm. Okay, mahirap patasin yung tier. I suggest slowly nyo lang to i-build. Okay, slowly. Pag meron, i-build. Okay, pero pag wala, hanap tayo ng paraan. Okay, etong order, para sa akin siya yung perfect ilagay. Okay, siya yung perfect ilagay, pero since mix nga siya, mahirap siya ma-upgrade. Okay? Mahal. Tag 90 siya. Okay? So, instead, maglalagay tayo ng Grace kasi max HP. Okay? Grace kasi max HP. Okay? Dito naman, hindi siya kailangan. Okay, ito. Dito tayo sa max HP. Okay? So, mag-equip na tayo guys. Okay? Dahan-dahan equip. Okay? Habang binibuild ko to. Again, sa feathers guys, huwag kayo masyado mag-overthink as long as alam nyo lang yung hinahabol ng stats. Okay, isa pa palang hindi ko nabanggit guys, set bonus. Okay, PvE, may mga nagsasabi na ito, okay siya sa PvE. Pwede nyo siyang gamitin. Sa Sacrifice Paladin, pwedeng ganito yung attack status natin. Okay, kasi PvE stats, yun yung binibigay niyang bonus. Okay, PvE stats. Pero pag PvP, PvE, eto na kayo. Dito na kayo sa set name nito? Raven's Hour. 4 gold, isang purple. Okay? Okay. I hope it makes sense, guys. Okay? Kailangan nyo itong basahin. Kailangan nyo basahin yung set. Ang pagpipilian nyo lang is itong dalawa. As a Paladin, pwede kayo mag-option dito sa attack status. Okay? Pero pag defense status, I suggest talaga Raven's Hour. Personally, hindi ako nagagalito. Okay, minsan lang, pag may isang status lang na kaya kong lagyan ng order, kung pinakita ko sa inyo kanina, mahirap pa siyang i-ups. Ganito. Pag hindi naman, dito na ako. Okay lang kahit may mga namimiss akong ibang stats, at least may mga pumapasok na ilan. Okay? Tinuruan ko kayo kung paano magbasa ng stats ng feathers. Okay? So, unang natin, tatry natin i-build yung perfect PvP. For me, a perfect PvP na combination. Okay? Sa purple, Virtue. For me, Virtue again. Kasi yung Virtue, beat HP. Okay?
And then, titignan natin yung next. Again, gaya ng sinabi ko, pag PvP ang usapan, walang mag-outscale sa light and dark. Okay? Parang lang sa Rosa sa mamaya, after ng ano natin, after ng tutorial. Okay, titignan nyo yung stats, guys. Okay, ang next natin na ilalagay is may dark na tayo, pwede tayo maglagay ng like PvP to guys ha, PvP. Reminder PvP. Makikita nyo yan pala yung nakalagay. Okay, so hindi pa lumalabas yung PvP stats dito, PvE pa lang. Okay. Sige, mamaya ko na sabihin. Mamaya ko na pala sabihin pag kompleto na. Yung next natin na ilalagay, paghahanap ka dito ng may HP tsaka PvP stat. Okay? Ang alam ko, Terra. Okay? PDEF, MDEF, HP. Okay? May HP, PDEF, MDEF, Terra. And then, hindi ko kabisado guys kasi hindi ko kailangan kabisaduhin. Kailangan mo lang naintindihan mo yung stats. Okay? Ito nakikita nyo nature PvE. So since PvP yung binubuo mo, mag-option ka na ito. Divine. Okay? Nakita nyo lumabas yung PvP stats. Dahil yun, sa set bonus ng current. Ito yung current. Raven's Hour. Okay? Defensive stats plus 30%, PvE stats plus 80%, PvP stats plus 80%. Guys, ito yung isa sa nami-miss nyo. Okay? I think hindi to alam ng karamihan kahit medyo matagal na kayo naglalaro. Ang ina-amplify nito, itong mga to. PDEF, MDEF, max HPP damage reduction. Tapos, nag-iiba yan, depende kung ano yung stats ng individual na feather nyo. Kung ano yung mga nandito, yun yung lumalabas na. Okay? So, in terms of PvE stats, yung binubus niya dito, PvE damage reduction, PvE damage bonus. Maghanap tayo ng may damage bonus na PvE dito. I think sa Divine. Ito. PvE, wait lang. Hindi ko mahapon. Okay. Lagi-click natin. Okay guys, yun yung ina-amplify niya. Okay? Kung makikita nyo dito, PvP stats, yung PvP stats na suot nyo, ina-amplify niya yung PvP damage reduction tsaka PvP damage bonus. Okay? So, since yung light and dark natin, may ganon. Okay? Makikita nyo dito sa stats. Okay? Binubus nyo, plus 39%. Plus 39%. PvP nga ni ESP. Yung feather na yan, okay lang, huwag nyo kawain tol. Baka late siya. Okay? Guys, recording to. Okay? So, i-upload ko pa rin to. Ito live to. Okay? Okay lang yan. Okay lang. Joke lang ni ano yan. Parang expression yan. Okay? So, ito yung perfect PvP for defensive statues. Okay? Ito yung pinaka-perfect. Kasi kung makikita nyo, Terra, Max HP, PDEF, MDEF. Ito, Divine. Yung counterpart nito, yung nagbinibigay niya PvE damage reduction. So, hindi siya pang PvP. Ito yung ilagay natin. Again, ulit-ulit ko sinasabi, dark and light, always the best feathers for PvP. Walang tatalo. Okay? Pero ang downside lang niyan, again, is mahirap siyang i-tier up. Okay? And then Virtue for me. Pwede kayong magpalit ng Virtue, depende sa trip nyo. Pwede kayong mag-Mercy, PDEF, HP. Pero para sa akin, bit talaga. Okay, dito ko muhugot ng maraming HP din sa feathers. Okay? And then, isa pa sa hindi alam ng nakakarami, tol, kung ano yung lowest tier, kung ano yung lowest level ng feather dyan, yun yung ito yung tier mo dito. Okay, nakita nyo yung lowest dito, ito ng light and dark na to. So, tier for Raven's Hour. Okay, pag pinalitan natin yan ng mas high level, tingnan nyo. Lagyan natin siya ng mas mataas na level for ano lang, okay. Magiging tier 8. Tumaas yung plus percentage dito. Okay, kaya sinasabi ko kanina na medyo disadvantage pag nag-light and dark agad kayo dito, tapos hindi nyo naman siya mati-tier up. Okay? Ganun yung ina-explain natin. We'll get to it, Mr. Gravity. Pupunta tayo doon sa for now death kasi sacrifice paladin tayo. Ina-explain ko sa mga tao na dapat ang pinaprioritize natin sa sacrifice paladin, tangke. Okay? Yung sa attack, tataas na lang yan on its own. Focus tayo dito. Okay? Pag na-tier 8 mo na to, or maybe tier 9, pwede ka na mag-start mag-build ng attack stats. Okay? Perfect PvE yun. PvP yung kanina. I hope na screenshot nyo. Ito, bibuild naman tayo ng PvE. Okay? PvE naman. Ito guys, personally, hindi kasi ako nagbibuild ng PvE. For the sake of the content, gagawin natin. Okay? Ito yung pinakamagandang set for PvE. Tapos low spender na tao. Okay? Tapos pwede mong ilagay dito, lalagay mo dito yung light and dark sa attack. Okay? Bakit ito, tol? Kung may kita nyo, tol, PvE damage reduction siya. So, PvE yan. And then nature, PvE damage reduction. Plus 66.
Plus, mapapansin nyo, wala siyang light and dark. So, mabilis siya ma-tear up. Okay? Kung sasadyain natin, kaya natin itong ma-tier 9 or tier 10. Gets? Low spender, ito yon PVE. Okay? PVP, ulitin natin, papalitan natin yan ng light and dark. Ang cons lang nito, medyo mababa yung tier muna. Okay? Kahit naman mababa yung tier niya, I think okay pa rin. Okay, nakita nyo, mataas pa rin yung bigay niya. Pero pag low spender lang guys, I suggest ilalagay ko na lang tong ilalagay ko yung isa sa attack statue, isa lang iiwan ko dito. Okay, isa lang iiwan ko dito para kahit may PvP stats ako, may PvP pa din ako. Hindi ako palit ng palit, more like general. Kasi konti lang yung konti pa lang yung feathers natin, okay? Kung konti pa lang yung feathers natin, slow walk tayo papunta sa progression. Okay? And I-explain ko lang siya. Okay, Jules, thank you. I'm happy na na-appreciate mo yun. In-explain ko siya sa makatotohanang paraan, tol. Okay? Wino-walk through ko kayo kung paano tayo lalakas. Okay? Kasi pag galing tayo sa tier 4, syempre okay naman siya, pero makikita nyo may disadvantage kasi yung plus, bumaba pa. Okay? Tsaka mas stress ka kaka-form ng light and dark. So for me, personally, pwedeng lagyan ko muna siya ng ganito. Okay? Ito na lang instead of ito. Kasi, PvE damage reduction, pwede natin kunin yan sa ibang bagay. Pwede tayong sumandal sa cards, elemental defense cards. And explain ko yun sa card guide ko. Again, if hindi nyo pa napanood, panoorin nyo please. Pinaliwanag ko nun, okay? So, kung ako yung magbibuild sa ngayon ito. Okay? Kung ako yung magbibuild sa ngayon ito. Kasi, general use siya. Although may mga nakalusot na PvE stats, more on PvP pa din siya. Okay? Huwag nyo kalimutan, screenshot nyo. General use, PvP, PvE. In my opinion, more dominant yung PvP na events, mag-focus tayo sa PvP. Hindi ko lang nila light and dark to, just to make sure na yung defense statue ko, tier 8 at least. Okay? So, pwede natin itong i-ups. Okay, ganito rin ako mag-ups ng feathers, guys. Okay? Dahan-dahan. Okay? Dapat lahat pantay-pantay halos. Okay? Then check natin dito ulit. Uulitin lang natin yun. Kita nyo yung mercy. Pwede naman tayo mag-mercy, guys. Pero for me, i-convert natin to sa grace. Grace. Mali. Virtue. Okay? Virtue for beat HP. Pwede ka mag-option to ano ulit yun? Mercy. Kapag kailangan mo ng BDEF, okay lang naman. Pareho naman sila may HP. Pero sa akin, vitality. Okay? So, virtue. Okay? Balik natin ulit. Again, guys, kung ano lang meron tayo. Okay? Ito pala, by the way, pwede siyang i-convert. If gusto nyo, instead of damage reduction, gawin natin siya, pwede naman. Pwede nyo gawin yun. Papakita ko sa inyo paano. Pwede pala yun, ayusin natin, okay? Dito sa na to, gagawin natin siyang, yung mataas, gagawin natin P-damage bonus. Okay, since nagbibuild tayo ng P-damage. Okay, remove natin. Okay, wait lang Guys, pinapakita ko sa inyo yung honest na pag-build Medyo nakakalito talaga yung feathers. Ulit-ulitin nyo yung video ko. Okay, nalilito kayo. Feather. I-upload ko to guys by the way. Tapos try natin i-inherit. Personal preference para tumastas yung damage natin sa PvP. Papalitan natin yung light and dark natin sa statue. Gagawin natin P-damage bonus yung mataas. Okay? Guys, pwede nyo palit-palitan yan. Unli-inherit yan. Walang yan. Okay? May dark pa ba tayo? Mataas. Okay. P-damage bonus. Okay, yung iba kong feather, kung mapapansin nyo, wala pa siyang mataas na ups kasi nga, light and dark, mahirap talaga. Okay, so i-restore natin yung iba. Restore, para may pang-ups title. Pag ni-restore nyo yan, guys, babalik siya sa ganito. Okay, may napindot akong balik. Babalik siya sa ganito, at least ma-ups nyo siya. Pwede siya ma-convert ng isahan lang. Okay, hindi kayo malilito. Hindi kasi siya lalabas pag may ups siya. Okay, hindi siya madali ma-inherit. Tingnan mo pa lahat dito. Dark, okay. Restore. Again, tatry ko habulin yung binibuild ko to ngayon as totoo totoong build for the video, okay. Light. Okay, try ulit. Babalik ka. Ito talaga guys, matagal talaga siya kayusin. Wait ka upload mo, bossing, mag-aaral muna ako. Okay, ko lang boss. Study. Okay, balik tayo dito. Lagyan natin ng light. Para, again, P-damage. Okay, tapos makakatuwa ng na tayo. Lagyan natin ng PvP. Okay, I think for general use, always kailangan divine tsaka nature, guys.
Kasi nga yan, may HP. Okay, may HP. Regardless, PvP, PvE. For now, ito. Okay? At nilagyan natin ng Terra. Okay, tier 8. Okay, tier 8 pa din. Let's try to maintain tier 8. As much as kaya natin, pababa na may light and dark. Pag hindi na kaya, lagay mo na muna tayo kung ano yung kaya natin ilagay. Okay? At least, mataas yung nakuha natin stats kung may kita nyo. Okay, tier 8 pareho. Don't need nyo munang i-tier 9. Okay guys, again, habang tumataas yung upgrading nyo, lumalaki yung resources na kailangan nyo to upgrade. So be smart. In my advice ko sa inyo, try nyo munang i-reach yung tier 8 before kayo mag-over-ups. Pero pag mga ganitong purple, mararami naman, Terra, mga ganyan, okay lang yan. Ito yung medyo bottleneck. Ito. Okay? Goods ba truth? Okay. Ano bang class mo? Hakdom. Ito, sacrifice paladin, okay? Kaya virtue tsaka mercy. Pipili ka lang personal preference, virtue or me. Okay? Tuloy ka muna, okay? May na ako sagot ng questions ko. Okay, so makikita nyo, lacking na tayo ng mercy, so kailangan ko itong i-convert. Okay, kailangan ko i-convert. Tandaan nyo lang, lagay ulit natin yung light and dark natin, P damage percentage na siya. Okay, yung dalawang essential natin na may HP, nature, tsaka divine. Okay, and then lagay tayo ng isang Terra. Okay, taka lang, wala pa akong virtue. Okay, so balik ulit tayo. Pinapakita ko sa inyo guys yung totoong pagbibilda, hindi madaling mag-feather, kailangan yung pag-isipan. Okay, War Inherit. Mercy, okay. Ayoko mag-mercy. Personally, ayoko pinag. Gusto ko HP muna. Maybe someday, ililipat natin siya. But for now, virtue talaga. Okay? Sa stage ng game na to, kailangan natin i-maximize lahat ng HP na kaya natin kunin. Kasi nga, ako, personally, golden foot ring ako. So, I can't lose other HP sources. Okay? Okay. Kala ko may kausap eh. Okay. Lagay natin doon. Balik tayo doon. Meron na tayo ulit. Guys, ganito dapat kayo mag-build na. Huwag nyo kung ano lang yung maisipan yung ilalagay nyo. Basahin nyo yung stats ng feathers. Okay? I-upload ko to, don't worry. Okay, pahabol na reminder lang. Okay? Meron na naman tayo isang tier 8. Okay, tier 8 na may PvP, focused, na may nakalusot lang na konting PvE. Because pinamaximize natin yung feathers natin. Okay, another statue, save pa din. As much as save, kaya natin ma-set up ng the-save, isa-set up natin ng the-save. Pero dito, makikita nyo na maubusan na tayo ng light and dark. Okay, na mataas yung tier. So dito, pwede muna yan, pagtiisan natin yung 4, kasi mga upgrade na natin, upgrade na natin. Okay. 8, kaya. Okay, kaya 8. Very good. So may another tier 8 na naman tayo. Sure tier 8 to guys. Okay. Ganun kayo magpo-progress guys. Be smart sa progression. Huwag lang puro yung tier yung habulin nyo. Isipin nyo kung tamang stats ba yung nilalagay nyo. Okay. Ito guys, nagtuturo ako. Hindi siya generic. Tinuturuan ko kayo magbasa ng stats. Okay. So kahit anong class nyo, ma-apply nyo yung tinuturo ko. Mag-iiba lang yung itsura dyan. Pero alam nyo kung ano yung stats na hanapin nyo. Okay. Okay. Tier 7. So hanapin natin again lowest. Upgrade natin to tier up, tier 8. Okay? I hope I'm making sense here, guys. Okay, so dito, mapapansin nyo, magkakapusin na tayo. Kakapusin na tayo sa light and dark. Yun yung sinasabi kong problema. Okay? Problema pag focus ka masyado sa light and dark kasi nga, kakapus talaga yan. So, ito ang ilalagay natin for PvE. Okay? Just to, tier 8 pa din siya. Okay? And then, Valkyrie pa tayo. Okay. So, kita nyo, wala na tayong virtue. Again, kailangan natin pag-convert. Okay? Convert. Tinangan natin yung purple. Okay, so I think kaya natin mag-ups. Kailangan natin magbukas, maglagay tayo. Pwede naman yung technique guys, magbukas kayo ng isa lang, tapos doon nyo na i-upgrade. Okay? Yun yung update ng feathers ngayon. Doon nyo na i-upgrade. Okay. I-convert pala natin. In this case, i-convert ko lang kasi I think madami tayong purple na hindi kailangan. Okay, Grace. So, kailangan natin yan. Ito guys, naglalagay ako nito sa attack pag kaya ko. Okay, pag kaya ko order kasi maganda kasi talaga siya. Okay, for now, wala. So, kailangan natin ilagay. Guys, realistic to hindi to plinano. Okay, kung paano i-upload ko siya as is na naglililigaw-ligaw tayo. Okay, para at least gets nyo kung paano talaga mag-build. Okay.
Virtue. Okay, nakita nyo di ba naglagay tayong virtue kanina? Ay, na-replace ko. Teka lang, sorry. Terra. Walang higher Terra. Okay, walang higher Terra, so maglalagay tayo. Okay, sir. Tama ba? Terra. Okay. Tama. Tama. Okay. Tapos dito, kailangan na natin mag-decide. Anong nawawala? Kulang tayo ng isa nito. Yung katapat nito. Okay, so titingin tayo sa bag natin. Meron. Okay, nature. I think nature yung isa. Nature isa yung kulang. Okay guys, tingnan nyo ha. Kahit tinataasan ko yung tier, hinahabol pa rin natin yung important stats. I hope guys I'm making sense. Minsan malilito tayo dito, but it's okay. Easy inherit, easy breakdown. Okay? Kita nyo, ito yung ano, sa upgrade natin. At least tier 8, yun yung target natin sa defensive status natin. Huwag kayong mag-over-ups pag hindi purple. Bossing yes, sacrifice pala din tol. Don't worry sa mga late dumating, i-upload natin to. Okay, as it is, walang edit. Upgrade natin. Okay. Aim natin na maka tier 8, pero pag hindi, don't stress yourself out guys. Kasi ang feathers, pag nabili mo na lahat ng weeklies, yun na yun. Okay? Okay. 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 So, ang inabot ng last defensive status natin, ito realistic guys, nakikita nyo. Ka-tier 8 natin lahat, except sa last. Okay, so at least, alam nyo na kailangan nyo ng Terra. Okay? Okay. Tapos yun, okay na tayo sa defensive status, mag-start na tayo dito sa attack naman. Okay? Pareho lang guys, sinabi ko na kanina. Okay, pwede kayong mag-option ng Raven's Prestige, pwede ng Raven's Hour. In my case, kung ano yung meron, yun lang yung ilalagay ko sa attack. Okay, kung ano yung meron, yun lang. Huwag nyo i-overthink yung attack kasi sacrifice pala din tayo. More on defensive status tayo. Pero kung gusto nyo ng damage talaga, i-overthink nyo to, at least sasabihin ko pa rin sa inyo kung ano yung kailangan yung feathers. Okay? Okay. Okay, kailangan natin dito ng Grace. Okay, in my case, may binubuo akong order. Okay, tinatry ko siyang i-ups para kita nyo napakahirap i-ups ng order. Okay, so lagay natin kung ano yung meron ha. Okay, itong take here. Guys, itong attack, medyo hindi nyo na kailangan masyado mag-pay attention dito. Okay, para sa akin talaga ayaw ko itong feather na to. Okay, ayaw ko siyang feather na yun. Pero syempre, for PvE purposes sa attack natin, lagyan natin siya. Okay, pwede mo siyang lagyan. Okay, para may damage tayo. Okay. And then, attack. Medyo bottleneck kasi. Okay, so ilalagay pa rin natin talaga ito. Okay, yung Terra, not so much guys. Pwede rin PvP, Terra. Lagay kayo sa attack. Okay, in my case, sa unang statue, nilagyan ko ng order, so na-sacrifice natin yung Terra. Tapos makikita nyo guys, realistic build again. Medyo bottleneck tayo sa Light and Dark. Finocus natin sa tier 8 dito. Okay, so it is what it is. Slow walk lang tayo sa feathers. Okay, huwag kayong masyado mag-overthink sa feathers. Attendan nyo lang lahat ng... okay, mamaya na lang pala. I-explain ko yan mamaya sa ano ko. Kung saan naman yung sources ng feathers. Okay, para sa mga beginners dyan. Okay, equip lang. Guys, itong part na to, nilalagay ko na lang kung ano yung meron. Okay, hindi ko ina-overthink yung attack ko kasi nga sacrifice pala din tayo. Hindi ito yung main source ng ano natin. Pero good to have stats to. Okay, nakikita nyo, medyo kapos na tayo sa feathers. Paano ba yung nawawala? Time and space. Okay, magbubukas na tayo. Magbubukas na tayo. Doon na tayo mag-ano. Okay. Bukas tayo tag-isa para sure. Kung ano lang yung maabutan ng attack status nyo as a sacrifice paladin, okay lang yun. Pakopya yes, boss. No problem. I-upload ko to tol. No worries. Sa upload ko, pwede siyang panoorin pa ulit-ulit hanggang mag-gets nyo kung paano mag-build. Again guys, yung tinuturo ko dito is matuto tayo paano mag-build ng account. Okay? Hindi siya generic na turo. More like personal na turo to guys. Okay? Gusto ko kayong turuan mag-build. Okay, again, Grace kasi dahil sa HP. Okay, then lagay tayo ng mga ano. Kung anong meron tayo, ilalagay natin dito. Binimake sure ko lang na meron tayo nito. Saan na yun? Okay, itong time and space. Okay, wala na naman. So magbubukas tayo. Ganun talaga dito guys. Kailangan nyo ng patience pag bumubuo kayo. Okay, technique lang yun. Hack. Mag-open lang kayo ng isang level 1. Dito nyo na i-up sa loob. Okay, pero I suggest ilagay nyo muna lahat. Okay, lagyan nyo muna lahat. Okay, lalagyan ko muna lahat. Para nyo ako paulit-ulit bumubukas. Lagyan ko muna lahat. Mamaya ko na lang siya i-upgrade. Okay. Okay. Okay.
Kahit level 1 lang. Kasi pwede naman natin i-upgrade mamaya yan. Guys. Sa mga bago dyan guys, no BS. Again, no BS Feather Guide. Sacrifice Paladin. Na may konting touch ng pagtuturo kung paano mag-build. Okay? Nakikita nyo, pwede nating lagyan yan. Kahit PvE, kahit attack status, pwede tayo maglagay nito. Dahil dito. Pero since nga bottleneck pa yung light and dark, focus natin sa defense, maglagay muna tayo ng iba. Okay? Okay. For compliance lang tong Sky dito. In my opinion, kung kaya nyo siyang lagyan ng iba, lagyan nyo siya ng iba. But in this case, yun lang kasi yung pwede. So, ilalagay na lang natin siya. Just to complete the set. Okay? May kita nyo, tier 1. Mamaya, pag nalagyan nyo na lahat to ng feather, saka kayo mag-ups. Okay? Para hindi nasasayang yung box nyo. Okay, lagay ulit natin. Ito lang talaga yung pinaka-important kong ilagay dito, guys. Tsaka ito. Okay? Mga. Yan lang yung important talaga sa akin malagay. But, yun. For compliance lang talaga yun. Para lang may malagay tayo. Hindi kasi ako nagmamind sa PvE damage ko, tol. Ako ha, in my preference ko ulit. Pumapalo naman ako ng 800k plus nang hindi ako masyadong nag-overthink sa PvE. Kasi yung lahat halos ng event natin dito sa server, guys, puro PvP pa lang. Makikita nyo sa calendar, puro PvP. Okay, so it doesn't make sense kung sasabihin nyo na focus lang ako PvE. Okay, that's your preference, pero tol, if gusto mo talagang maabot yung enjoyment ng game, makuha mo lahat ng rewards, ito yun. Okay, so kung makikita nyo, tapos na tayo maglagay, saka tayo mag-up. So, try natin i-tier up. Just for the, again, balance ulit, makikita nyo, hinahanap ko yung tier 1. Okay, tier 1, kailangan ko itong i-upgrade. Okay, ito tier 3, at least, tier 3. Okay, dito, tier 1 ulit, ano yung lowest, yun yung i-upgrade natin kung kaya. I think hindi ko kayang so, lang. Hanggang tier 2 lang, okay? It is what it is, yun yung inabutan ng attack. I don't care kasi attack status yan. Okay? Okay. Tier 2. Yun lang yung inabot. Okay lang. As long as yung tier 8 natin, yung mga defense statue. Ito, makatotohanan, 7 lang yung inabot kasi kapos. Okay? Dito tayo kinapos sa Terra. Okay? Ayan yung natin. Screenshot nyo if gusto nyo or panoorin nyo yung live ko. Okay, ito. In-explain ko kanina kung ano yung perfect. Ito yung ideal for me. Ideal siya for me kasi hindi masakit sa bulsa. Okay, pag makikita nyo ganito, nakabuo na kayo, pwede na kayo mag-over-upgrade. Okay, over-upgrade na yung tawag ko doon, paglagpas na talaga. Okay, or pwede nyo rin siyang inherit dito kayo sa Grace, if sa Grace kayo kapos. Okay, kasi dito lumalabas na yun kahit konti lang. Kasi pwede ka na mag-upgrade nang hindi mo binubuksan yung box. Dito ka na mismo mag-upgrade. Okay, nakita nyo yung virtual ko mga 15 na. So sa Grace naman ako maglalagay, okay? Para pag tumataas kasi yung ina-upgrade nyo, mas nagiging mahal yung resources. Okay? So you have to be smart, guys. Okay? Pag tamad kayong magbasa, tamad kayong magplano, medyo madedelay kayo, unfortunately. Okay? Medyo madedelay kayo. Kasi nga, yun nga, hindi nyo pinaplano yung guide nyo. Ay, yung build nyo. Bili lang kayo ng bili. Okay, sinasabi ko yung katotohanan, guys, ha. Hindi ako nang-antagonize or what. Hindi ko to ginagalaw kasi long-term plan yan, gagawa ako ng dark naman. Okay? But slowly, tatanggalin natin tong nature for PvP. Okay? Ngayon, nagawa na natin yung card guide with explanation. Okay, recap lang. Tier 8 lahat ng natin. Hindi lang siya basta tier 8, hinabol natin yung mga dapat nating habulin na stats. Yun talaga yung gusto kong matutunan nyo dito, guys. Habulin nyo yung dapat na stats, okay? Ang stats niya nakadepende sa individual feathers nyo. So, kailangan yung basahin. Okay? For Sacrifice Paladin, sa point ng na to, kung hindi ka naman masyadong whale, sakto-sakto lang. Nature, Divine, Light, Virtue, Terra. Nag-light ako kasi pinapataas ko yung P-damage percentage ko. Pag feeling mo napakataas na ng P-damage percentage mo, bawasan mo, i-inherit mo to dark. Okay? Ganun magbasa ng stats, guys, sa binabalance natin. Gaya sa sinabi ko sa una kong guide. Okay, ang next naman natin gagawin is yung sasabihin ko sa inyo yung mga pinaka-sources ng feathers na hindi nyo dapat binibis. Every Monday, TOC, Extreme Challenge pala, easy. Okay, kita nyo feathers. Dimension Drill, hindi man na siya, ito, nakikita pala dito. Kailangan nyo mag-dimension drill. Okay? Thank you sa pag-follow, Nico. Thank you, Mark Gabiolo. I'm happy na nag-enjoy ka sa tutorial natin na hindi generic. May explanation, tol. Okay?
Ganun tayo magturo. Thank you sa pag-follow. Okay? Ito yung sources, makikita yung dimension drill guys, huwag kayong maano dito. Okay, huwag sumakit yung puso pag talo. May participation reward to. Makakachamba din tayo ng panalo minsan para sa mga beginners. Tayo na medyo nagko-compete tayo. May maayos akong team. Okay? So, yun. Nakukuha ko naman yung weekly tsaka seasonal. Okay, hindi ko siya mapapakita kasi hindi pa. Ay, hindi. Ito. Napapakita na pala siya. Dati hindi mo pwede makita yan. Nakita mo yun, no? Ito, personally, medyo mababa siya kasi iba na may-ari ng account na to. Luma kong account to, so yung weekly niya hindi niya pa nakukuha lahat. Sa main account ko, kuha ko na lahat. Seasonal, okay. Mabakas dyan. So, never miss dimension drill. Okay, never miss dimension drill. Kahit solo ka lang. Okay. And then, next mo na makukuhaan nun. Yung mga alam ko ha. Wait lang. Feathers. Check na lang natin. Pwede na bang i-check? Medyo na may mental block kasi ako minsan. Isa pang pagkukuhaan natin dyan, main talaga guys. Again, walang F2P dito. If gusto mong lumakas, Radiant Pass. Okay, Radiant Pass lang, kahit yung 200 lang per month, bilhin mo. Ito hindi ko siya, personally, hindi ko siya binibili. Since mataas-taas na yun sa atin, ayoko kasi ng finder na to. Ayoko ng finder na to. Personal lang yun depende pa rin sa inyo. Ito yung minabox ko. Just to maximize my goal. Okay? Sa mga hindi nakaabot sa feather guide ko guys, i-upload ko to in a bit. Okay? Kaya ako dito nagtuturo kasi may live recording. Pwede ko siyang i-cut-cut. Okay. So sa akin, mabilis na ako mag-upload guys kasi in-upload ko talaga agad. Wala nang edit-edit. Wala nang maraming cheche-moreche. Guide agad. Okay? After reset, bilhin nyo to lahat. Okay? Monday to lahat tol. I-max nyo to. Kung kaya ng gold, bilhin nyo rin to. Tapos pag nag-whale naman dyan, suggestion lang ito, extra tip. Hindi siya about feathers. Ang investan nyo is Mora Coin tsaka Pain Box. Given na plus 15 na yung revenue. Huwag kayo masyado mag-burn ng resources para sa pag-over-ups. Guys, isang aspect lang yan ng paglakas. Kailangan nyo pa rin ng medals. Pain Box, Mora Coin. Ako personally, kahit low spender ako, bibili ako ng Pain Box. Meron lang limit per week. Okay, bumibili ako ng Pain Box kasi direct stats yan papunta sa character mo. Tsaka ito, enchants. Okay? Okay? Okay, so yun, that concludes our feather guide. Again, a friendly reminder before kayo mag-start. Example, hindi kayo sacrifice paladin. Basahin nyo yung stats, guys. Basahin nyo yung stats na makakahabol sa inyo. For example, bard ka, kailangan mo ng P-attack. Ito yung gagamitin mo, glory. Example lang kaya nga kailangan natin ng guide doon. First, tinuturuan ko lang kayo magbasa ng stats. Okay, that concludes our feather guide. Sacrifice paladin. Thank you guys. Okay, pwede na kayo magtanong.